Ano? Natatakot siya? Or if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. Summa cum laude po ako, hindi ako bobo. What kind of thinking that, Mr. You are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang nawa ba akong respeto ni Presidente Duterte? Wala. Kung tulog na lang at isasoli na natin sa inyo ang mahigit kumulang 2 bilyong piso na kinukurakot dito sa Caloocan. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? A period of short time. So, the medical doctors to educate us. Please, I remind also our research persons to please act in a respectful manner. Pa din doon sa part ni VP Sara kasi ang unang-unang magiging trabaho ng mga kandidato natin or ng Senado is yung impeachment ni VP Sara. So kung pagbabasihan natin yung impeachment ni VP Sara at kung ilan yung mga posibleng bumoto against sa kanyang impeachment, lumalabas doon sa mga current na mga kandidato at saka yung mga nanalo ngayon, majority mukhang hindi boboto sa impeachment ni VP Sara. Kasi kahit yan si Bam Aquino, ay nailagay siya doon sa grupo kung saan hindi siya papayag na ma-impeach si VP Sara. Kasi nga, endorsed siya ng iglesia And yan ang posisyon ng Iglesia ni Cristo against sila sa impeachment ni VP Sara. So, kung bibilangin natin, lamang na lamang yung mga posibleng hindi bumoto sa impeachment ni VP Sara. Nandiyan sila Robin, si Amy, si Camille Villar, yung mga ehersito, alam naman natin, yung 2 ehersito, biktima ng impeachment yung tatay nila. Yung 2 Cayetano, syempre 2 Villar, yung si Bato, si SBG, lahat yan, siguradong hindi na yan boboto sa impeachment ni VP Sara. Itong mga nanalong bago, si Tito Soto, si Lacson, at saka sila Ligarda, talagang middle yan. Hindi yan, maglalaro yan sa, sa 2 kampo. Hindi yan sila puposisyon sa pro-government or anti-government. For the longest time, lagi itong 3 malalaking pangalan na ito, dahil sa mga yan yung mga pinaka-parang traditional, mananatili sa gitna yan, may iwan doon sa grupo kung saan papayag na may impeach si VP Sara. Nandiyan yan, si Kiko, nandiyan si Risa Ontiveros, Tulfo, si Erwin Tulfo. Yun lang yung nakikita natin na dito sa grupo na to tsaka si Lapid. Yun lang yung nakikita natin na boboto favor sa impeachment. So, yung tactic na ginawa ni VP Sara bagamat hindi nakabuti sa kabuuan ng Duterte, sa kanyang pag-asa, chances diyan sa kanyang kaso na kakaharapin or impeachment na kakaharapin sa Senate, mukhang maganda ang kinakaharap. So, yun lang para sa akin. Coach Oli. Curious lang ako kung sakali namang hindi, baka mamaya biglang pumirma si Amy, no? But I don't think so. Pero kung pumirma si Amy at pa-impeach si VP Sara, titingnan natin yung mga Amy-natics kung ano kaya ang magiging reaction nila. And even sila Bam Aquino, kung sakali bang bumoto sila for impeachment, ano magiging reaction ng INC? Yun. Di ba? Kasi in-endorse niya. Tapos, biglang pumirma. At anong gagawin niya? Di ba? Malalaman natin ng mga susunod. But then again, itong ating election, bagamat tayo hindi natutuwa dito, kasi meron 2 anggulo to na tinitingnan. Posibleng dayaan, na in my opinion nagkaroon talaga ng dayahan. Ngayon, let's for discussion purposes tingnan natin kung wala naging dayaan, ito po'y lehitimong binoto ng tao, kaawaan tayo ng Diyos. Dahil imagine, talagang napaka-baguhan natin kung tutuusin sa pag-isip ng mga iboboto natin. Could you just imagine, talagang nanalo itong mga ito. Wala na yan Wala na yan sila Bam, sila Kiko, na inodoro na yan. Paano pang nakabalik? Anong nangyari sa Pilipinas? Diba? Bakit biglang nagkaroon ng ganon? Diba? Peke, yung birthday celebration ni Tatay Digo, yung ba sinasabi natin, no?
So makikita natin yung magkaiba kasi ang sa aking pananaw, magkaiba yung naging resulta ng local election compared dun sa national. Dahil sa local, parang may revenge votes eh. Dito sa national parang wala. No, maraming nanalo na hindi naman pasok doon sa Duterte, pero yung pagdating doon sa mga local, maraming mga kaalyado ng at nagmamahal sumusuporta kay Tatay Digong ay nanalo. No? So well, again, ang paghuhusga naman ay nasa taong bayan. Ako hindi ko po hinuhusgahan itong eleksyon na ito. Uulitin ko po para sa akin, in my opinion, merong dayaan kasi nakita naman natin even yung kandidato ng Duterte na yung pinasok niya iba ang lumabas. No? So sa mga ganong senaryo at hindi po isolated case 'yan. Napakadami po niyan. Pero again, yung ano din, yung maturity ng mga botante natin kailangan din siguro maayos. Banat Bay. Hindi, ano ka lang mabilis. Sana din, Banat Bay, no? Si Franz Castro, hindi na siya congresswoman. Hindi rin siya nanalo. Nakulong ba yan? Convicted yan na child abuser. Sana no, makita natin na gumulong na batas, no? Gumulong na. Sana gumulong na batas. Si ano pala, batiin ko. Congratulations. Si Pimentel. Si Nene. Hindi, si Kiko. Sino? Yung nagmamadaling i-impeach, simula na daw yung impeachment. Ganun Kaya ba? pala nagmamadali. Kasi, rin? Talo rin. Matatalo rin si Coco. Kaya pala nagmamadali. Dami, ha? Tsaka si Congressman Abante. Paano ba yan? Hindi mo na mapapatawag si Banat Bay dyan. Ang pinakamatindi dyan si Trillanes. Oo. Trillanes, ang galing-galing mo. Kaya nga, hindi yun yung sinasabi natin, hindi magtugma-tugma yung local doon sa national. Bakit? Ano yun? Trip nila yung mga... PDP na local? Oo. Antay na mga national, pero yung sa hindi nila papaka-imposible ho. Ang tindi pa ng dayaan sa local. Diyan ang pinakamatinding dayaan sa local. Kaya, ewan ko, basta, yun lang ang akin dyan. So, mga kababayan, sa tingin ko, panahon na para mag-move on tayo. Kahit ganyan ang nangyayari, malungkot man, isipin na hindi ka paniwala ang nangyaring eleksyon na supposedly yan na nga lang ang ating sandigan sa isang malayang bansa ay ang eleksyon, hindi pa kapanipaniwala, pambihira, kawawa naman tong bayan natin. So, mabuti pa kung ganyan lang din naman pala mangyayari, huwag tayo mag-eleksyon. Pero, siyempre, wala tayong magagawa. Ganyan talaga buhay. Kasi alam mo kung bakit inisip ko, huwag na lang tayo mag-eleksyon. Baka mabawasan pa yung mga mangungurap. Kasi mantakin mo, milyon-milyon ang ginastos niya mga yan para mapasok. Di ba? Para manalo. So, saan babawiin yan sa atin? Hindi, huwag lang tayo mag-eleksyon. At least, wala na silang gastos masyado. Di ba? Nag-message nga si Jay dito, meron daw siyang napanaginipan. Ano ba yan? 400 million daw, sabi niya. Nanaginip daw siya na 400 million daw yung alukan kung gusto mong manalo sa Senado. Kanino yung alok? Alok na, ewan ko dito kay Jay. Panaginipan ako. Hindi tinanggap ni Pastor Kibuloy yun. Yung ano na yun? Yung alok na yun. Kasi nga, sabi niya, ayaw niyang simula ng eleksyon ng itong kampanya ng dahil sa korupsyon. Yun nga ang lalabanan niya, yung corruption. Diba? Sino nag-alok? Ha? Ewan na. Yun nga, wala. Hindi, naputol daw yung panaginip ni Jay. Kasi, ako din, nagising ako dahil sa acid reflux. So, ayun. Kita-kita po tayo ulit mga kabanan. Tingnan nyo mabuti. Isinisi sa lahat, pwera lang doon sa kapatid. Yun lang. So makikita ninyo yung mga sumusuporta sa kanya, mga followers niya, hindi ko na isa-isahin, baka kilala nyo rin naman sila. Parang siya lang sinicelebrate, no? Titingnan natin, titingnan natin kung i-exempt din nila sa banat si BBM, tapos babanatan lahat. That is a good sign. TBJ ba yan? Ay, sino? Hindi. Kala ko TBJ pa. Sorry, nawala sa isip. Mali. Anyway, tawa mo Anyway, itong isang bagay na masasabi natin dyan, patungkulo dito kay Pastor Kibuloy. Alam mo, ako natutuwa. Ako ay excited sa 2028. Bakit kanyo? Ano meron? Hindi kasi
ibabalik ko lang kayo sa istorya na nangyari kay Yorme. Yorme Isko, congratulations ha, tinambakan mo si SB. SB, paano may papasayo-sayo pa sila nung magjowa nila. Anyway, congrats din kay SB. At least pwede na kayo gumawa ng pelikula. Kawawa rin yung mga taga-Maynila. Bakit? Sabi niya, hoy, mga taga-Maynila, minsan lang ako tumakbo, samantalahin niyo na ako. Oo nga, minsan tumakbo, talo pa. Anyway, eto nga kasi, tandaan ninyo ha, yung nangyari kay Yorme, marami ng lait sa atin, Banateros. Yeah. Wala kayo, talo kayo, wala